Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, malaking gulo, shocking, resign na. Grabe talaga, naghugas kamay ang pinuno. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan mga kababayan, ito i-share po natin ang video na kung saan, si Sir Ted Filon binutata, no? Naghugas kamay kasi ang pasimuno ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ito pa nga mga kababayan, dito po natin makikita na talagang mayroon po talagang hindi po talaga patas ang ating gobyerno. Dahil po dito po sa ipapakita natin mga kababayan, sa rally po ni Vice President Sara Duterte, nung mga pro Duterte, ay punong-puno po ng mga pulis, no? Marami pong nakabantay ng mga pulis. Pero dito naman po mga kababayan, sa rally po, no, ng mga pro BBM, mga kababayan, inukupa na nila, no? Inoccupied na nila yung buong kalsada. Pero ni isang pulis wala po tayong nakikita. Yan mga kababayan, mamaya po ipapakita natin yan at bigyan natin ng reaksyon. At ito na nga, simulan na po natin dito po kay Sir Ted Filon. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin to ng reaksyon. Ito na po. Nagsimula nito? Sino ba nagsimula nito? FM. Kayo nagsimula nito Di ba? Committee on Accountability, kayo nagsimula lumabas yung, bagamat ito po, sigurado ako ang depensa dito, yung pinagbabasihan yung committee report na yan, hindi pa final yan, tama? Committee, COA pa lang yan Yaan pa lamang ay memorandum na sinasabi na merong dapat nagbinibigyan pa sa panahon ang tanggapan ng Vice Presidente na magpaliwanag. At yan po ay hindi pa nga umaabot sa deadline. So pagkatapos niyan, papanik pa yan sa commission and then Supreme Court. Yan po ang depensa dyan. Yaang inyong sinasabi na yan na COA report na yan, memorandum na yan, hindi pa yan final. Correct. Tama po, hindi pa yan final. Paano nga naman daw kapag impeachment ka at yan ang babasihan mo? Hindi pa nga final. Paano pag sinabi ng Supreme Court na tama dito Do sa not ask due process. Diba? Pero sa kabilang banda, may lumabas nga kasi na mga piatos. May mga lumabas sa mga tempura. Kokoy Villamin. May lumabas pa mga kapatid na mga impormasyon na wala doon. Practically po, sa memorandum ng COA. So, binigyan nyo ng susi itong mga grupong ito na maghain ng impeachment complaint. Sino ba nagsimula nito? So yun naman pala mga kababayan, no? Sila ang nagsimula. Sabi nga po ni Sir Ted Filon, binigyan nyo ng susi, no? Parang permiso na maghain ng kaliwat ka ng impeachment complaint. Itong mga hinayutak na ito. So yan mga kababayan, ano po inyong masasabi dyan? At ito na nga mga karib natin, ipapakita po natin ang picture, no? Ito po, nung rally po ito, no? November 30, 2024, rally po for Vice President Sara Duterte. Yan, nakaantabay na po ang sangkatutak na kapulisan, no? Ay, hindi natin alam kung ano bang kala nila sa mga BP Sara supporters, mga basagulero. Hindi po, no? Pero etong sa baba, ito naman yung rally po noong December 7, 2024. Pro BBM naman po ang mga nagraling ito. Tingnan nyo naman. Can you spot the difference, mga kababayan? Yan po Nasaan po? Inokupa na po nila ang buong kalsada pero wala po tayong nakikita ni isang peace and order officer. O kahit barangay tanod, wala man dyan inilagay. Ano masasabi nyo mga kababayan? Talagang pag ikaw, no?
yung inyong mga hakbang, yung inyong mga ginagawa ay para i-praise, no? Yung administrasyong ito, no? Ito ang mangyayari. Walang batas-batas. Wala. Oh, ano yan? You're free, no? Dapat may demokrasya pagdating po, sa BBM supporters. Yan demokrasya ang tawag diyan, mga kababayan, no? Malaya po nilang naipapahayag ang kanilang mga damdamin, no? Pero teka lang. Ang sinasabi bang demokrasya ay para lang sa mga BBM supporters? Kasi dito we don't know, baka walang threat diyan, di ba? Walang threat kasi kung may threat diyan, may mga pulis. Pero doon po sa kabila nung nagrally po ang natin, mga kababayan, for Vice President Sara Duterte, ito nauna pa sila sa venue to make sure, no, na wala talagang walang makikitang mga pasaway yan, mga kababayan. Pero itong picture naman ito, masasabi nyo bang ito ay hindi mga pasaway? Well, anyway, kayo na lang po ang humusga, mga kababayan. Yan po ang sinatawag na injustice, no? Injustice po pagdating po sa mga rally-rally. Pati sa rally may injustice din, no? Merong panggigipit, no? Habang yung iba ay kumakapit. Yan, mga kababayan. Ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, sama-sama, sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po, breaking news, biglaan to. Nasyak ang palasyo at kongreso sa desisyon ni Tamba. Lagot na bulabog. Ito, mga kababayan, pakinggan po natin. Ito ang nakakagulat kahit ilang pilit na siniraan at tila kaliwat ka ng pambabatikos sa mga Duterte ng mga ilang batas sa Kongreso at ng kasalukuyang administrasyon ngayon, at kahit ilang pilit ninyong ginawa ng mga kasinungalingan ay sadyang nananaig pa rin sa huli ang katotohanan. Matapos ang tila pananahimik, nagkalabasan na rin ng buong katotohanan. Ito ang nakakagulat. Sa ikalawang pagkakataon, member of the House of the Representative of the Philippines sa walang iba kundi si Richard Gomez at ang kasalukuyang mayor ng Ormoc ngayon na si Losie Torres Gomez ay tila binasag na rin ang katahimikan na matapang na nagsalita at tila tahasang pinatunayan at walang pagdadalawang isip na binasag ang buong katotohanan patungkol sa war on drugs na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat, mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga, mga kapinas, tila halos masampal na buong katotohanan ang mga ilang mambabatas sa Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon ngayon matapos magsalita kamakailan lamang sa Richard Gomez at ang kanyang asawa na si Losie Torres Gomez na ayon pa sa mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang kampanya kontra droga di umano ng dating administrasyon noon ay failure or di kay bigo ang mga ito. Ngunit banat naman ng former mayor ng Ormoc City na walang iba kundi si Richard Gomez na kung hindi naging Pangulo ng bansang Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, posible di mo naging narco state na ang bansa. Ayon pa sa kanya ay mahirap ang kanilang naging karanasan noon sa droga dahil ang Ormoc di umano ay sentro ng kalakalan ng ipinagbabawal na gamot sa Eastern Visayas noon. Pero nang magsimulang manungkulan noon ang dating administrasyon na pinamumunuan noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sinimula ng paglaban at kampanya kontra illegal na droga, ay naging isa sa pinakaligtas na lugar ang Ormoc sa buong Pilipinas. Ayon pa sa dating mayor ng Ormoc City na si Richard Gomez, ang kampanya kontra droga or war on drugs ng dating administrasyon na nakaligtas sa buong bansa. Madaling sabihin yung failure yung programa ni Presidente. Pero pag galing kasi isang lugar katulad ng Ormoc noong 2016, may kita mo na talagang very effective yung trabaho na ginawa ng kapulisan laban sa drugs. No? Kung hindi si Presidente Duterte naging presidente natin,
panahon na to. Siguro by now talaga nasa narco state na tayo ngayon. So the war on drugs is what really shaped. Iyan ang naging pahayag noon ni Richard Gomez patungkol sa war on drugs noon ng dating administrasyon na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala sa kaugnay pang balita ay hindi naman pinalagpas at nagsalita na rin kamakailan lamang ang kasalukuyang mayor ng Ormoc na walang iba kundi si Losie Torres Gomez na tila siya ang naging sampal sa mga buwayang mambabata sa Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon ngayon. We said that the president is not perfect. He has never rin naman projected himself as a perfect president. But if there was a legacy, and I only speak for my corner of the world, kasi first-hand experience so yung nagawa niya to clean up our city from the evil effects of drugs that have been in this city for the longest time, hindi yun mababayaran din MJ because kahit anong linis ang gawin dito sa baba, kung merong protector sa taas, walang mangyayari. Yan ang naging matining pahayag noon ng kasalukuyang mayor ngayon ng Ormoc na si Losie Torres Gomez na tila buhay na patunay na ang naging war on drugs ng dating administrasyon noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay epektibo na siyang lubos na nagbigay ginhawa sa seguridad ng sambayan ng Pilipino. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umaniagan ng samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Saludo kami mga mamamayang Pilipino sa mag-asawa na si Congressman Richard Gomez at kay Losie Torres Gomez ng Misamis City. Ingat kayo at pray lagi. God bless both of you." Richard at Lucy, kami mga Duterte supporters ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat talaga sa ginagawa nila kay Tatay Diggs. Kami ang nasasaktan pero ordinaryong tao lang kami. Malaki ang pasasalamat namin sa iyo. Salamat po. Thank you po. Sana tularan ng marami ang ginagawa ni Kong Gomez. Magsalita na rin kayo, kayong mga matitinong public officials, mayor, councilor, barangay captain, barangay kagawad, kayong mga governor, kayong mga vice governor, kayong mga board member, kayong mga matitinong congress, magsalita na rin kayo. Tularan niyo si Congressman Gomez. Maawa kayo sa bansa natin. I salute you Congressman Gomez and Mayor Gomez for telling the truth on war on drugs, pero yung ibang congressman negative ang perspective nila sa war on drugs para silang legal counsel ng mga turista. Pinapanigan pa nila ang mali at wala silang na-contribute in solving the drug problem. Richard and Lucy Gomez, they are having a good leadership. Pag-asa ng Ormoc, Leyte at neighboring provinces. Sana si Richard Gomez inaasahan natin na maging senador din sa Kongreso. So, I salute this good couple. Salute to your family, Richard and Lucy Gomez. Napanood ko po ang interview sa kanilang mag-asawa na naging peaceful ang Ormoc at maraming na-build na school at building sa lugar nila. End quote. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon itong vlog ni Jalyn Charita Talks na kung saan first time ko itong makita. Si Congressman Marcoleta, nagbiti pala ng salita, nanawagan na mag-resign si Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, na-attract ako, nagalit na talaga si Congressman Marcoleta. Nasabi ko, Speaker, ito sana si Marcoleta, magaling na Speaker. So bakit niya nasabi na mag-resign? Okay, pakinggan natin at bigyan natin ng reaction ang vlog na ito. Thank the Speaker of the House of Representatives. If this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. Step down. Sir Romualdez, pwedeng pakiusapan niya na mag-step down. Naku, kahit booking na yan, hindi aalis yan sa pwesto. Gusto pa niya mas mataas. O ito, panuulit po natin ang hearing dyan na kung saan ay mukhang supalpal na naman sila dyan kay Congressman Marcoleta. Ito, panuulit natin. That the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinonsentrate kay Anthony Abad? Siya po yung bida dito. Siya po ang pinakasentro nito. Ito pala, yung People's Initiative. Ngayon ko lang ito napanood na video.